Okay, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kamarka. Narito naman po ako, Marka Pilipinas, para talakayin yung patungkol sa mamaya na laban, Italy versus the Philippines, mamayang alas 8 ng gabi. Ako mga kamarka, sa nagiging laro ng ating bansa o ng ating pambansang kupo ng Gilas Pilipinas, parang imposible kasi na tayo'y manalo pa sa Italy, lalo na kahit na wala yung sila Danilo Gallinari, si Danilo Bellinelli, si Gallinari, parang hindi pa rin tayo, tansya ko lang hindi tayo mananalo sa laban. Unang-una, yung pagkatalo ng Gilas against Angola, na pagkakataon na sana ng ating Gilas Pilipinas na manalo, pero wala na tayo sa second half ng laro. Kaya sa akin mga kamarka, it will be a do or die, kasi mananalo tayo, dapat ang lamang 13 points, okay, against Italy. Then rank 10 in the world ang Italy. Well, walang imposible, sabihin na natin walang imposible, pero sa naging performance ng Gilas Pilipinas against Angola, parang malabo na may panalo natin o panalo ng Gilas ang laban. Well, very slim ang magiging mangyayari sa laban against the Italy. And yun nga, dahil dun sa nangyaring tinatawag na nakakadismayang performance ng Gilas Pilipinas, umuugong na naman yung tinatawag na Chot Reyes resign. Kasi para sa akin, it's time to resign. Bakit? Kasi sasabihin niyang learning experience, another learning experience. Pero dapat kung learning experience lagi ang nagiging dahilan, o ano man ang sabihin ni Coach Chot, dapat merong improvement. Learning ka nga ng learning, pero wala namang improvement sa ating koponan. Ano mangyayari? Ano ang mangyayari sa ating koponan ngayon? At sana mga kamarka, pag napalitan si Coach Chot Reyes, sana yung pumalit, kinakailangan pagkapalit ng coach, dapat palitan na rin yung brand of style of basketball. Dahil sa totoo lang, napag-iiwanan na tayo ng mga Asians, ng mga Americans, Europeans, and African countries na nakakatagpo ng Gilas Pilipinas. Unang-una na dyan, yung tinatawag na dribble drive. Well, hindi na ganong nagagamit pa rin, pero hindi na ganon dapat ang style ng paglalaro ng dribble drive. Kinakailangan meron na tayong, sa style ng paglalaro ng Gilas, dapat meron na tayong i-apply na European style of basketball. Mag-adapt na tayo ng iba pang mga formulation ng paglalaro sa pagdating sa basketball. Totoo niyan, na pag-iiwanan na talaga tayo. Tama rin si Coach Sheng, kinakailangan mag-adapt tayo ng iba pang mga playing style of basketball. Kahit na hindi pa si Coach Sheng, kahit si Coach Tab Baldwin, dapat magbago na tayo ng style o branded style of basketball. Okay?
Tama sila. Tama yung sinasabi ni Coach Yeng, Coach Tab sa kanilang mga sinasabi. Napag-iiwanan na talaga tayo. Kaya sana SBP, sana PBA, sana pag after this World Cup at pagkatapos ng Asian Games, sana mabago na sana yung branded of style of basketball. Dahil sa nangyayari ngayon, hindi na natin alam kung hanggang saan na ang laro ng Philippine basketball. Sana mabago na sana ang laro ng Philippine men's basketball kahit sa women's basketball. Well, coach, kinakailangan mag-adapt na rin din tayo ng mga foreign coach like Tab Baldwin, like Raiko Toroman. Sana ibalik natin uli yung pag-a-adapt o pagkuha ng mga foreign coach at matuto ulit ang ating mga coach, mga Filipino coach ng pag-aaral ulit about sa pag-coaching sa mga basketball. Just like Japan. Tingnan nyo ang Japan. Tinalo nila ang Finland the last nakaraang mga araw. Kaya bakit? Dahil na rin sa Japan B-League. Lahat ng foreign coach, lahat ng world import at ng Asian import, inadapt nila. Kinuha nila as player, as regular players. Kaya sana PBA, sana SBP, gayahin nyo ang Japan. Japan, nag-i-improve na sila. Japan, nagiging Asian region team na sila. Sila na yung number 1 pagdating sa paglalaro ng basketball. Yun lamang mga kamarka at magandang araw sa atin lahat.